Sa gitna ng mga trade rumors, nilinaw na ng Hornets na hindi nila balak i-trade si Zion Williamson ngayong off-season. Ayon kay Joe Dumars, wala silang planong pakawalan si Zion, ibig sabihin gusto pa rin siyang maging pangunahing player ng team. Para kay Zion, direkta rin ang sinabi niya, ang New Orleans ay parang tahanan niya. Doon siya nakatira simula pa noong 19 years old siya, kaya gusto niyang manatili sa team. Sa kabila ng mga naging problema, nagkaroon si Zion ng isa sa pinaka-healthy niyang season. Nakapaglaro siya ng 62 games at nag-average ng 21 points per game na may napakataas na efficiency sa kanyang shooting. Pero kahit maganda ang kanyang performance, hindi pa rin naging maganda ang resulta ng team. Tinapos ang Pelicans ang season na may 26 wins at 56 losses. At hindi pa rin sila nakapasok sa playoffs. Dito makikita ang tunay na problema. Hindi sapat ang galing ni Zion kung kulang sa consistency at sistema ang buong team. Bukod kay Zion, meron ding core ang Pelicans na binubuo nila DeJounte Murray, Trey Murphy, Herb Jones at Saddiq Bey. Pero kailangan pa rin nila ng mas malakas na lineup at mas maayos na sistema para makipagsabayan sa Western Conference. Isa pang malaking pagbabago ang paparating para sa New Orleans dahil ang management ng team ay naghahanap ng bagong head coach na mag-handle sa team sa susunod na season. Isa sa mga pwedeng maging coach ay si James Borrego na may 24 wins at 46 losses bilang interim head coach. Ang susunod na coach ay magiging mahalaga para sa development ni Zion at magiging direksyon ng team. Pagdating naman sa usapan ng trade, hindi ito madaling mangyari. Malaki ang kontrata ni Zion na umaabot ng 40 million kada taon at may history siya ng injuries dahil dito kakaunti lang ang teams na pwedeng kumuha sa kanya. Kaya kahit may mga usap-usapan tungkol sa trade, kung totoo mahirap itong mangyari sa ngayon. Sa kabuuan, ganito ang sitwasyon. Mananatili si Zion sa Pelicans pero ang malaking tanong, kaya ba nilang manalo? Kaya ang susunod na season ang magiging napaka-importante. Kapag naging healthy si Zion at nag-improve ang team, may pag-asa silang maging contender. Pero kung mauulit ang parehong resulta, asahan lalakas ulit ang usapan tungkol sa kanyang pag-alis sa team. Sa ngayon, ang focus ng Pelicans ay bumuo ng mas malakas na lineup at kumuha ng tamang coach para ibalik ang winning track sa kanilang team. Dahil sa huli, hindi stats ang mahalaga kundi panalo. Samantala sa do-or-die playing game ng Golden State laban sa Clippers, may malinaw na plano si Coach Steve Kerr para kay Curry. Hindi nila ipipilit ang minutes si Curry kahit importante ang laro. Hindi siya maglalaro ng 40 minutes dahil inaalagaan pa rin ang kanyang tuhod. Sa ngayon, nasa around 25 hanggang 30 minutes lang ang kaya niyang ibigay. Pero posibleng bahagyang tumaas depende sa kondisyon niya sa game. Kasama rin sa minutes restriction sila Al Horford at Kristaps Porzingis, kaya hindi pa full strength ang Warriors. Isa sa inaabangan ng tandem ni Stephen Curry at Porzingis pero kulang pa sila sa chemistry dahil kaunti lang ang oras na magkasama sila sa court. Sa depensa, pwedeng si Draymond Green ang direktang bumantay kay Kawhi pero kapag nangyari ito, mababawasan ang kakayahan niyang tumulong sa ibang kakampi sa depensa. Sa kabila ng maraming injuries buong season, mas kompleto ngayon ang lineup ng Warriors kumpara sa nakaraang buwan. At pagdating naman sa kumpiyansa bago ang laban, malinaw ang mensahe ni Coach Steve Kerr na mataas ang kumpiyansa nila na makukuha nila ang panalo kontra sa Clippers.